Tila mahirap lunukin para sa maraming rice retailer ang unang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa ilang bigas. Umaaray sila dahil palugi nilang ibinebenta ang mga bigas, makasunod lang sa price cap. Narito ang aking report. Akala ng pamunuan ng Mega Q-Mart sa Quezon City walang magbubukas na rice retailer ngayong unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa ilang klase ng bigas. Kaya napilitan silang ibenta ng palugi ang ilang sako ng special rice. Sarado po yung mga bigasan po, tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Halos 4 na oras lang, ubos na ito. Sa Agora Market sa San Juan, madilaw o di kaya'y durog ang ilang 41 pesos na regular milled rice. Pero tinatangkilik pa rin ito. Para makaraos ng ilang days sa budget. Ang negosyanteng si Jack di na sana magtitinda ng bigas pero para makasunod sa price ceiling, palugi na niyang ibinenta ang bigas. Sabi kasi ng City Hall ma'am tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Sa Palawan, nag-ikot ang DTI para abisuhan ng mga retailers sa umiiral na price ceiling. May ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice sa halagang 55 hanggang 60 pesos. Ang DOJ nagbabalang pwedeng kasuhan ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigat niyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Sa Leyte, iminungkahi ng gobernador nila na limitahan ang pagkain ng bigas at sa halip ay kumain ng kamote. Ang mga maliliit na retailer na malulugi dahil sa price cap pwede makatanggap ng 15,000 pesos na ayuda mula sa gobyerno. Kukunin yan sa 5.5 billion pesos na Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Nakasa na, inaantay na lang namin yung listahan mula sa DTI at sa Department of Agri. Bigas ang isa sa may pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin at serbisyo o inflation nitong Agosto na 5.3%. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 8.7% ang iminahal ng bigas noong nakaraang buwan na pinakamabilis na taas presyo mula noong November 2018. Ngayong may price cap sa bigas, babagal na kaya ang inflation. Magkakaroon siya ng adjustment, pero of course we will be computing it year on year. Malaki rin ang iminahal ng kamatis sa Batangas City Old Market. Pumalo ito sa 200 pesos kada kilo. Pag ganitong panahon ng bagyuhan, lagi po nating napapansin na tumataas po ang presyo ng mga kamatis dahil po sa panahon. Nag-ambag din sa pagbilis ng inflation ng transport sector dahil sa sunod-sunod na pagmahal ng petrolyo.